Pero bakit nga ba ako nagtatanong? Hindi ko nga alam kung ano ba talagang papel ko sa buhay mo eh. Natatawang turan ko at saka tumalikod para humagulgol dahil hindi ko na kayang pigilin pa ang pag-iyak ko. Hindi na ako humarap pa kay Denver at basta na lang akong pumasok sa loob ng kwarto para magpahinga. Pagod na ako ngayong araw. Para bang masisiraan na ako ng bait kung may malaman pa akong itinatago pa pala sa akin ni Denver. Isinara ko ng pintuan at inilak ko yon dahil gusto kong mapag-isa ngayong gabi. Ginamit kong natitira kong lakas upang maglinis ng katawan at magbihis. Matapos kong gawin yon ay kaagad akong humiga sa kama at hindi ko na naman napigilang magpatuloy sa pag-iyak dahil sa mga nangyari ngayong gabi. Niyakap ko ng mahigpit ang isang malambot na unan at sumubsob doon upang hindi maging ganoon kalakas ang mga hikbi ko. Hinahabol kong hininga ko habang patuloy ang pagtulo ng mga luha ko at nababasa na nitong unan. Pakiramdam ko'y wala na namang nakakaintindi sa akin at ako na naman ang may kasalanan ng lahat. Ilang minuto pa akong nagpatuloy sa pag-iyak at hindi ko na namalayang nakatulog na ako. Naalimpungatan ako sa tunog ng pintuan dahil bigla itong bumukas. Sumilip ako sa wall clock at nakita kong halos madaling araw na pala. Alam kong gumamit ng spare key si Denver para mabuksan niyang pintuan kaya hinayaan ko na lamang ito. At nanatili sa pwesto ko at pumikit na lang ulit dahil ayokong mag-away pa ulit kaming dalawa. "Are you awake, Bellissima?" Mahinang tanong ni Denver matapos marahang humiga sa tabi ko. Hindi ako sumagot dito at nanatili lang akong nakikinig sa mga sasabihin niya. "Can we talk? I can't sleep." Bulong ni Denver sa akin at maingat ako nitong niyapo sa aking bewang. Tumagal kami ng ilang minuto na ganoon lamang kaming dalawa. Nakayakap siya sa akin habang ako'y walang kibot, hindi ko alam ang dapat kong isagot sa kanya. "Please, look at me, Bellissima." Turan ni Denver at mabilis kong sinunod ang pakiusap nito sa akin. Hindi na ito nagulat pa nang humarap ako sa kanya dahil alam kong alam ni Denver na nagising din ako. Inayos nitong pagkakayakap sa akin para makita niyang mukha ko pero isinubsob ko talaga sa dibdib niyang mukha ko dahil hindi ko pa kayang tumingin sa kanya. "Usap tayo, please." "Matulog na lang tayo, Denver." Sabi, di ba hanggat hindi nagkakaayos ang mag-asawang magkaaway, walang matutulog buong gabi? Napadilat ang mga mata ko at saka umurong sa pagkakasubso para tumingin kay Denver dahil sa sinabi niya. "San mo naman nalaman yan, ha?" "Sa Google." Inaantok na talaga kasi ako, Bellissima. "Ayusin na natin to, please." Nakanguso nitong sabi sa akin kaya naguluhan na naman ako rito. Hindi pa ako nakakasagot ay bigla na lang itong nagpaliwanag. "Honey and I are no longer together. Sobrang tagal na and no, we didn't even last a year. Parang months lang yon and she's just being delusional na hindi pa raw ako nakipag-break sa kanya and we're still together trying to fix things between us." Paliwanag nito sa akin habang nakatitig sa mga mata ko. Patuloy lang nitong hinahaplos ang buhok ko habang nagpapaliwanag sa akin. Huminga ko ng malalim bago ko naman ipaliwanag ang side ko. Magpinsan pala talaga sila ni Griff eh. Kaya ako sinundan ni Griff kanina sa restroom kasi ganyan din ang sinabi niya sa akin. Gusto niyang makipagbalikan kahit ang linaw-linaw naman ng paghihiwalay naming dalawa kasi niloko nila ako ng dating kaibigan ko. Hindi ko gustong bumalik sa kanya, Denver. Kahit kailan wala na akong balak pang bumalik kay Griff. Naluluhang sabi ko kay Denver at napabuntong hininga naman ito bago ako yakapin ng mahigpit at napasubsob na lamang ulit ako sa dibdib nito. Sorry, inaaway pa kita kanina. Akala ko kasi kanina totoong kayo pa ni Honey. Akala ko pumunta lang ako ron para mapahiya lang sa harap ng mga tao sa party. The moment you left to go to the restroom, nagtalo na kami ni Honey sa harapan nila mismong lahat. I told them we're not really together. And she keeps on telling them na galit lang daw ako sa kanya. Kaya dinedeny ko siya. And ayun, I saw Griff trying to hold your hand. That's why. I'm so sorry too, Bellissima. I was overwhelmed by my emotions. Paliwanag din ito sa akin at tumangu-tangu lang ako sa dibdib nito. Dahil ngayon ay mas naiintindihan ko na siya. You do have the right to ask me about these things. I'm so sorry, hindi ko rin alam bakit sa'yo ko binunto ng galit ko. I also didn't let you to explain yourself. Sorry talaga, Denver. I'm so sorry, Bellissima. Bumitaw ako sa pagkakayakap dito at tumitig sa mga mata ni Denver.
Dapat ko nang linawin ang lahat para sa ikitatahimik ng konsensya ko. Hindi ko nakakayanin pang isang araw na walang kasiguraduhan sa pagitan namin ni Denver. Pero, ano ba talaga ako sa'yo, Denver? Wala itong naging reaksyon. Nakatitig lamang sa mga mata ko at walang ano-ano'y hinalikan ng labi ko. Tumagal ng 5 segundong halik nito bago ito sumagot sa akin. You're very important for me, Bellissima. No, ayoko ng mga sagot mong ganyan. Do you even like me? Diretsahang tanong ko kay Denver at napamaang ito sa akin. Hinaplos nitong mukha ko at matipid na napangiti sa akin. I don't like you. Turan nito at para bang pinagsakluban ako ng langit at lupa sa narinig ko. Nangilid ng mga luha ko at sa kahinabulang hininga ko dahil unti-unting naninikip ang dibdib ko. Kakalis na sana ako sa yakap niya nang bigla itong tumawa at magsalita. Hey, Bellissima, don't cry. I don't like you because it's more than that. I love you, Bellissima. I love you so much. Pagpapatuloy nito sa sinabi niya, pero umiyak na ako ng umiyak. Tumawa pa ito habang tinutulungan ako magpunas ng luha, kaya mahina ko itong pinalo sa dibdib. Hindi talaga ako magaling umamin. I'm so sorry. Kakainis ka talaga, Denver. How about you? Do you love me, Bellissima? Seryosong tanong nito sa akin at umiling kaagad ako bilang sagot dito. Hindi kita mahal. Ayoko na sa'yo. Nakanguso kong sabi at napanguso na rin si Denver. Aalis na sana ako sa pagkakayakap nito pero maagap nitong hinawakan ng bewang ko kaya hindi na naman ako nakaalis sa yapos nito. Say it to me, please. Titig na titig ito sa akin habang hinihintay ang sasabihin ko. Bumuntong hininga ko at lumaban sa mga titig ni Denver bago magsalita. I love you, Denver. Hindi ko pa natatapos ang sasabihin ko nang mariin akong halikan ni Denver sa labi ko. Napahawak ako sa batok nito at nilabanan ang mga halik nito habang patuloy na umaagos ang mga luha ko dahil sa saya. Dahil para bang nabunutan ako ng tinik sa aking lalamunan. Akala ko'y matatapos ng gabi na ito na puno na lamang ng lungkot at hinanakit. Pero hindi hinayaan ni Denver na lukubin kami ng aming mga emosyon at mas pinili naming ayusin ang lahat sa pagitan namin dalawa. I'm so thankful na naging healthy conversation ang kaninang argument namin ni Denver. Communication is not the only key to a strong relationship, but also the sense of understanding. Kung hindi ko kayang unawain ang mga sinasabi at ipinapaliwanag sa akin ni Denver, wala ring patutunguhan ng pag-uusap namin dalawa. Denver, naaalarmang usal ko dahil bumaba sa aking leeg ang mga halik nito. Hindi ko alam kung sasawayin ko ba ito o hahayaan na lamang siya dahil ayon sa sinasabi ng katawan ko. Napakapit ako ng mahigpit kay Denver ng bahagya nitong kagatin ang balat ko sa aking leeg. Ang mga kamay ni Denver ay naglalakbay sa buong katawan ko. Kala ko ba inaantok ka na, Denver? Tantanan mo na nga ako. Wag na, tumahimik ka na. Matutulog na lang tayo ngayong gabi. Inis na turan ko at umaambang tatadyakan sa mukha si Denver kaya tumabi na lang ito sa akin. Sorry na. Palagi ka kasing namumula kapag naiinis o nahihiya ka. Kaya niloloko kita. Turan ni Denver at hinila na naman itong mga hita ko kaya napahiga ako. Sasagot na sana ako pero hindi na ako nakaimik pa. Nang mabilis na hinubad ni Denver ang pang-itaas na damit niya, pati ang pang-ibabang damit niya. Patay, wala na talaga akong takas ngayon. Pumaibabaw sa akin si Denver at hinalikan ako nito sa aking labi. Ipinulupot ko na lamang ang 2 braso ko sa leeg nito at lumaban din sa mga halik nito. Nakailang minuto bago natapos ang pagdiniig namin. Hindi na ako makikipagtalo sa'yo kahit kailan. Let's see if you can. Natatawa ring usal nito bago tumayo. Akala ko'y maglilinis na ito ng sarili pero bigla na lamang nito akong binuhat. Teka lang naman, Denver. Pagod na ako, uy. Pagrereklamo ko habang naglalakad ito kahit nabuhat ako nito. Relax, Bellissima. We will just take a shower to clean ourselves, okay? Pagpapaliwanag nito kaya napatigil ako sa pagpupumigla sa mga braso nito. Ay, maglilinis na ba tayong dalawa? Akala ko kasi kung ano eh. Ano bang iniisip mong gagawin natin? Ikaw ang may iniisip na kababalaghan dyan eh. Mapang-inis na sabi nito kaya pinalo ko ito sa dibdib. Pumasok kami sa banyo at nilak nitong pintuan at saka ako ibinaba sa shower room.
Binuksan ko naman ang shower para mabasa ng katawan namin dalawa. What if may iba nga tayong gawin? Bulong ni Denver sa akin habang yumayapos na naman ang mga braso nito sa bewang ko, kaya kaagad kong sinaway ito. Tumahimik ka dyan, Denver, pagod na ako ha. Mamaya mapano na si baby, kakaano mo dyan? Masyado kang maligalig. Masama ang tinging sabi ko rito habang inaabot ang shampoo sa gilid at naglagay sa kamay ko para linisin ang buhok ko dahil malagkit na ito sa sobrang pawis kanina. Uwe, sabi kaya ni baby pwede pa raw akong makaisa sa'yo, Belissima. Che, tumahimik ka na, isa. Magbabanta ko rito kaya naman binitiwan ka agad nitong bewang ko. Napanguso na lamang si Denver at nakihingi ng shampoo sa akin, kaya binigyan ko naman ito. Hindi na kami nagkibuan at naglinis na lamang ng aming mga katawan. Kinabukasan nagising akong wala na sa tabi ko si Denver. Iidlip na sana ako dahil medyo inaantok pa ako, pero hindi ko na nagawa pa dahil may narinig akong tunog ng mga plato at kawali galing sa kusina. Wala sa sariling tumayo ako sa kama at dumiretso sa pintuan para lumabas ng kwarto dahil baka si Manang ang nasa kusina. Good morning po, Manang Denver. Gulat na turan ko nang maabutan ko pa si Denver na nagpiprito ng itlog. Naka-apron pa ito ngunit wala namang saplot ang pang-itaas. At kitang-kita ko ang biceps nito dahil nakatagilid pa ito sa gawi ko. Nagulat din ito sa akin dahil gising na ako. Kaya nagmadali ito sa pagluluto at natalsikan pa ng mainit na mantika. Hoy, bakit nagluluto ka dyan? Akala ko si Mana nga nagluluto. Ako na dyan, baka mapano ka. Nagpipresenta ko dahil mukhang kanina pa ito napapaso. Lumapit ako kay Denver pero hindi nito binigay ang spatula sa akin at umiling pa ito. Ako na, mga prito lang naman to. I can handle this. Mayabang naturan nito sa akin kaya natawa naman ako. Upo ka na lang doon, last naman na to. Kakain na rin tayo. Turo nito sa upuan sa lamesa, kaya dumiretso na lang ako ron. Wala akong suot na shorts at tanging white oversized shirt lang ni Denver ang suot ko at red underwear. Habang naghihintay kay Denver na matapos siyang magluto ay kinuha ko muna ang cellphone ko at titingnan ko sana ang mga messages ko. Pero nasa harapan ko na agad si Denver dalang isang plato ng itlog kaya ibinaba ko na lang ulit ang cellphone ko. Ano yan? Parang hilaw pa yung itlog ah. Hindi pa siya itim. Natatawang sabi ko at napanguso naman si Denver habang umuupo sa harapan ko. Sarcastic mo naman masyado, Belissima. I tried my best. Nagtatampong tura ni Denver kaya naman kumurot ako sa itlog at isinubo yon. Nagkunwari na lang akong masarap kahit lasang-lasa ko yung sunog na parte sa itlog. Galing ah, pwede na. Tumangutang-upang sabi ko at nabuhayan naman ng loob si Denver. Really? Do you think I could make some breakfast for you every day? Wag na, paminsan-minsan lang dapat, Denver. Usal ko habang sumasandok ng sinangag at natawa naman ito sa akin. Ba't mo ba ako palaging pinaghahanda ng pagkain, ha? Mapanuksong tanong ko kay Denver at pilyo rin itong ngumiti. Siyempre, para next time, mapayagan ulit. Tumataas baba pang kilay na sabi nito, kaya napailing ako bago sumubo ng pagkain. Alam na alam anong kahinaan namin ni baby. Pareho kaming natawa ni Denver at nagpatuloy na lamang kami sa kwentuhan habang kumakain. Nagpapasalamat ako na hindi naman gaanong sunog ang sinangag dahil baka hindi ko na talaga kayaning kainin dahil sunog din ang hotdog na prinito ni Denver. Siya nga pala, anong next schedule nyo ni baby para magpa-check up? Tanong ni Denver habang umaayos ng higa sa hita ko. Nasa sala na kami ngayon at nanonood lang ng isang movie sa Netflix. Hinagod kong buhok nito bago sumagot. Ay oo nga pala, mga next week siguro babalik ako sa ospital para magpa-check up kay Dr. Salcedo. Sagot ko kay Denver at napatango naman ito. Sige, I'll go with you. Ngumiti ako kay Denver bilang sagot at bumalik na ang aming paningin sa pinanonood naming pelikula. Pero wala pang ilang minuto ay may nag-doorbell. Tumayo si Denver para alamin kung sino yon. At nagulat ako sa nakita ko. Hello Denver, nandyan ba si Sam? Tanong ni Ate Laisel at kaagad akong pumunta sa pintuan para salubungin ito. Ate Laisel! Hiyaw ko at saka yumakap dito. Yumakap ito pabalik sa akin at ramdam na ramdam ko ring nananabik itong makita ako. Paano mo nalaman kung saan kondo kami nakatira ni Denver? Hindi ka nagsabi para sana nasundo ka na lang. Kay Chloe ko nalaman. Ewan ko rin paano niya nalaman saan kondo kayo ni Denver nakatira. Kanina pa ako nagchat-chat sa'yo, hindi ka naman nagre-reply.
Siguro galing kay Thorn. Turan ni Denver kaya napataas ang kilay ko rito. Alam mo yung kay Chloe at Thorn? Nagtatakang tanong ko kay Denver at tumango naman ito sa akin. Oo, madaldal si Thorn. Pasok ka, Laisel. You're very welcome here. Nilakayan ni Denver ang bukas ng pintuan at pumasok naman si Ate Laisel sa loob. I'll just take a shower, Bellissima. Paalam ni Denver at dumiretso na kami ni Ate Laisel sa sala para makapag-usap dahil marami akong gustong ikwento dito tungkol sa mga nangyari kagabi.